Ilan nating kababayan, hindi pera o laruan ang napiling panregalo sa Pasko, kundi hayop na pwede raw alagaan. Pero ang grupong Philippine Animal Welfare Society tutol dito. Nakatutok si Victoria Tulad. Tuwing panahon ng Kapaskuhan, nagiging abala ang mga pet shop. Marami raw kasing mamimili, naghahanap ng mga pet na pwedeng ipangregalo sa Pasko. Karaniwang patok daw sa mga chikiting ang mga hamster at isda. Yan ang madali lang kasing alagaan sa mga bata na nakakatuwa kasi din ang mga hayop. Siyempre hindi mawawala ang mga aso na iba't iba ang breed. Meron ding mga rabbit, lovebirds at maging pagong. Pero ang grupong Philippine Animal Welfare Society o PAWS kontra sa pagreregalo ng mga hayop. Hindi raw kasi ganoon kadali ang pag-aalaga ng mga ito at madalas hindi naman responsable ang amo. Pag nag-alaga ka ng aso, sa isang taon dapat meron ka ng nakahanda na budget na kung walang sakit yung aso, mga 3,000. Kasi ang going rate ng mga vaccinations sa mga alagang hayop ay doon na tumatakbo. Ang nangyayari naman, kulang sila sa time na i-walk ang kanilang mga dog at i-socialize. Kaya pagtanda raw ng alagang hayop o napagsawaan na, pinapabayaan na lang ito. Sa rehabilitation center ng PAWS, marami pang pinabayaang hayop ang inaalagaan. Imbes na bumili ng alagang hayop, mas mainam daw kung mag-adopt ka na lang mula sa mga organisasyon gaya ng PAWS. Matitiyak daw kasi ng grupo na healthy ang hayop na iyong kukunin dahil binibigyan nila ang mga ito ng vaccine. Kung tutuusin, hindi rin daw sang-ayon ng PAWS sa pagbebenta ng mga hayop sa pet shops dahil itinuturing lamang ang mga ito na panindang mapagkakakitaan. A pet is not just for Christmas, it's for life. Ang mug, pag napagsawaan mo, o kaya hindi na uso, pwede mo nang itago sa cabinet. Pero ang aso, o pusa, or any animal for that matter, may buhay yan. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras.